Kasama natin ngayong umaga si Dr. Ron Villog, ang Chair ng De La Salle University Department of International Studies. Good morning, sir, and thank you for joining us. Magandang umaga siya at magandang umaga sa mga manonood natin. Unahin po natin itong pagbisita nga po ni Prime Minister Abe dito sa bansa. Ano po ang epekto nito sa pagbisita nito sa atin? Well, maganda yung una sa lahat, parang sinisimbolo nito na matatag talagang relasyon ng bansang Hapon at ng Pilipinas. Kung matatandaan natin, last October, bumisita si President Duterte sa Japan. No? And this time, binabalik niya yung ganong gesture sa pamamagitan ng pagbisita sa atin dito sa Pilipinas. At mukhang hinigitan pa nga yung expectation dahil bumisita siya sa Davao, ang hometown ni President Duterte, at mukhang magkakaroon pa sila ng almusal, no? Oo, na sa bahay magkasama mismo, sa bahay mismo. So it's actually very para nagiging personal na, no? At ito ay magandang indikasyon ng magandang relasyon ng dalawang estado, ang bansang Hapon at ng bansang Pilipinas. Sa atin, of course, makakatulong ito dahil ayun, nabalitaan natin maganda ang mga pahayag ng Pangulo natin at maganda yung mga benepisyo na ibigay sa atin. Merong ODA na ibinigay sa atin, meron ng parang may mga suporta sa Coast Guard, may mga suporta sa ating IT. Mukhang marami tayong mga matatanggap sa pagbisita nitong si Prime Minister Abe. Shinzo Abe. Paano po nakakatulong ang Japan sa pagbalanse po ng interes ng mga bansa sa Asia, gaya po ng Pilipinas at China? Oo. Ang bansang Japan, alam naman natin na may kakayahan sila, no? Na meron silang malakas na tinatawag na kapangyarihan, military power. Kaya lang medyo sa ngayon meron pa silang mga nire-resolve na issue tungkol sa kanilang konstitusyon, no? Sa ngayon meron pa rin silang tinatawag na or may mga balakid pa rin sila dahil meron ngang Article 9, yung Constitution nila, na nagbabawal sa kanila na magkaroon ng tinatawag na militar talaga, no? Pero tong si Prime Minister Abe, simulat sa pool, talagang isa siya sa medyo vocal na talagang ini-insist na it's about time na ang Japan ay magkaroon na talaga ng tinatawag na normal state, mag-normalize na talaga siya, no? At mukhang maganda naman ang naging response ng kanyang mga kaalyado sa LDP, Liberal Democratic Party, at mukhang sinusuportahan na nila to. At unti-unti na talagang nagkakaroon ng posibilidad na mabago na nila yung tinatawag nilang pacifist constitution ng Japan. At kung sakaling mangyayari to, kung sakaling magkakaroon nga ng revision ng kanilang konstitusyon, then mukhang talagang magiging aktibo na yung kanilang militar. Yes. At tayo bilang isang maliit na bansa at mahinang bansa, no, maaari tayong suportahan, of course, ng bansang Hapon, at maaari tayong mag-rely sa kanila at mag-cooperate sa kanila in terms of security relationship or military security alliance. Nandun nga din yung pagpapahayag nila na gusto nilang makibahagi sa joint military exercises. Tama, no? po. Dati talaga nakafocus lang kasi tayo sa United States, no? And mukhang, ayun nga, si Presidente Duterte, medyo mainit ang ulo niya sa United States, and in the past months, medyo vocal siya. Sinasabi niya na it's about time na iwanan daw natin ang United States, no? Although, in the past, DFA has already clarified din na hindi naman ganun, na hindi natin iiwanan ng Estados Unidos. Patuloy tayo magkakaroon ng magandang relationship at alyansa sa Estados Unidos. So sa tingin ko, maganda ang patutunguhan kung matatag ang relasyon pa rin natin sa Estados Unidos in terms of their military alliance. Pero at the same time, nagkakaroon na rin tayo ng partnership sa bansang Hapon in terms of defense and ayun yung alyansa sa seguridad ng bansa, no? Sa ngayon, ang ginagawa pa lang nila is yung nagta-transfer or nagbibigay sa atin, nagdo-donate sa atin. Again, magandang indikasyon yan kasi ang Japan dati bawal
magbigay ng gantong ng gantong teknolohiya, no? Pero ayun nga, si Prime Minister Abe, isa siya sa mga talagang nagpabago ng mga gantong mga polisiya at patuloy niyang kinukumbinse, no, ang mga tao sa Japan, ang publiko at ang mga kaalyado niya sa gobyerno na magkaroon na talaga ng tinatawag na normal state. Okay, kumikiling po, dito naman tayo sa pagkiling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Pero alam naman po natin na nakakabangga rin ng China ang Japan dahil po sa issue pa rin ng teritoryo. Anong maaaring maging epekto nito ng ugnayan ng Pilipinas sa dalawang bansa? Well, noong bumisita si Presidente Rodrigo Duterte noong October, no, ayan yung isang talagang concern ng bansang Hapon. Talaga bang kumikiling na o talaga bang nagkakaroon na ng magandang relasyon ang bansang China at ang bansang Pilipinas, no? Pero sa pagbisita ni Presidente Duterte, mukhang nagbago siya ng tono, no? At pinahayag niya sa mga kay Prime Minister Abe na walang military alliance na mangyayari at ang Pilipinas ay committed pa rin talaga sa Estados Unidos, no? So in a way status quo at wala dapat ipangamba ang bansang Hapon, no, tungkol dun sa ayun nga nagiging partnership ng China and Philippines. Basically ang nangyayari lang naman talaga at ang pinaprioritize ni President Duterte ay yung partnership natin in terms of economic relations, no? Merong mga pasage of course na mag-cooperate din in terms of ayun nga pero malinaw na sinabi ni Presidente Duterte na magiging firm pa rin tayo doon sa ruling. Yes. At magiging kumbaga magiging partner pa rin tayo ng China ng Japan sa sa prinsipyo ng rule of law. So ibig sabihin dito ay pananatiliin pa rin natin yung stand natin, yung posisyon natin ukol dun sa issue ng teritoryo, no? So I think ano na yan, kumbaga medyo nabago na ni Presidente Duterte ang perception ni Prime Minister Abe na mukhang kumikiling na nga ang Pilipinas sa China. Okay. Dito naman tayo doon sa pinakamagandang balita siguro na naintindihan ng isang Juan de la Cruz na idinulot nitong pagbisita ni Prime Minister Abe ang pagbibigay nila ng 1 trillion yen o katumbas nga po ito mga kapatid ng 400 bilyong pisong aid sa Pilipinas. So ano ang mapapala natin dito at may posible kaya naman din itong kapalit na aasahan na ang Japan? Well, marami tayong mapapala dyan dahil una sa lahat, maganda ang magagawa niyan sa infrastructure natin. Bubuti ang marami may improve na mga highway siguro, no? Mga projects ng gobyerno at mapapaganda nito, maaapektuhan talaga ang buhay ng ordinary people, no? Pero kung dun sa tanong mo naman na meron bang epekto ito or meron bang mga kapalit, no? Ang ODA naman kasi, ang ODA naman kasi, Overseas Development Assistance, hindi naman lahat yan ay grant, no? Loan din yan, no? Certain percentage loan. So ibig sabihin, pagbabayaran din natin yon. Ayun yung isang bagay. Ikalawa ay siyempre, sa pagtangkilik natin ng ODE ng Japan, meron pa rin kahit papano ekspektasyon na yung mga, although hindi nililinaw ng Embahada ng Pilipinas, Embahada ng Japan, no, sa kanilang website, sinasabi nila na wala naman talagang parang rule or policy na gamitin ninyo yung mga Japanese companies, no? Pero in a way, no, naging practice na talaga na yung mga gagamitin na teknolohiya sa pag-implement ng project, sa paggawa ng project, ay actually
Japanese companies. So in a way, no, nagbe-benefit din ang mga businessman, ang mga korporasyon sa Japan. No? Pero kung titignan natin yung suma total, sa palagay ko, talaga nakakatulong naman ito sa atin. Okay, pag-usapan po natin, sir, itong survey naman ng Pulse Asia na sa kabila ng mga tirada ni Pangulong Duterte sa Amerika at sa United Nations, makikita natin sa huling survey ng Pulse Asia na malaki pa rin ang tiwala ng mga Pilipino. Patunay lang lamang ito na talagang maganda naman talaga ang pundasyon ng relasyon ng dalawang bansa, no, Estados Unidos at Pilipinas. Patunay ito ng siguro itong perception na to talagang sineshape lang kumbaga naging or nahulma siya ng history natin with the United States, and malaking impluwensya syempre yung mga Filipino-Americans, no? Malaking impluwensya ang mga migrante natin sa Amerika, no? Malaking bagay pa rin na patuloy pa rin yung kumbaga yung movement ng tao at ng goods at ng mga at even ng kultura ng Amerika at ng Pilipinas. So, hindi nakaapekto yung mga tirada ni Pangulong Duterte. And it seems like dito nga po sa bagong administrasyon ni President-elect Donald Trump, mukhang magkakaroon ng magandang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Mukhang lalambot ang Pangulo dahil, I guess, kagaya nung sinabi nung napupuso ang Secretary of State na ayaw niyang husgahan si Pangulong Duterte. Saya magandang pangitain, and I'm sure natutuwa dyan ang Pangulo. Marahil, of course, alam naman natin na magandang pangitain yun at siguro masasabi rin natin na party yun o bahagi yun ng diplomasya, no? Kasi kahit pa paano kinakalkula na siguro nila kumbaga yung behavior ng ating Pangulo, no? At parang strategy din ni Prime Minister Abe, no? Pinag-aralan nila mabuti yung psychology ng kanyang diplomasya at parang naisip nila na or nakalkulan nila na mas maganda or siguro mas mapapag-igting yung relasyon kung hindi mo kukontrahin yung mga estratehiya niya, especially of course dun sa kanyang pagpuksa sa droga sa Pilipinas at yung mga human rights abuses na pinag-uusapan, no? So makikita rin na dito lumalabas na pinapahalagahan nila ng Japan at ng Amerika sa mga ganitong kanilang pananalita, na pinapahalagahan nila ang Pilipinas bilang kaalyansa nila. Sa palagay ko, mahalaga talaga ang Pilipinas bilang kaalyansa ng mga bansang ito. Kung pag-uusapan natin, for example, ang Japan at saka ang Pilipinas, alam natin na major trading partner natin sila, no? Pero alam din naman natin na ang bansang Hapon at even ang Amerika, no, ay nakakapit kahit papano sa mga overseas Filipino workers natin. For example, sa Japan, matatag ang ekonomiya nila dahil sa kanilang pag-export ng products. Ito pag-export ng products na ito ang talagang isa sa mga responsable dyan is yung mga seafarers natin, no? So sabi nga nila, no, kapag kung walang mga Filipino seafarers, babagsak ang ekonomiya ng bansang Hapon. So kumbaga meron din na itutulong sa kanila ang mga migrante natin from the Philippines. Dr. Vilog, thank you so much for joining us, and good morning po sa inyo. Good morning din sa iyo at good morning sa lahat. Dr. Ron Vilog, ang chair ng DLSU Department of International Studies.